Siyempre, narito ang isang mas mahusay at mas kaakit-akit na bersyon ng kwento na ang tagpuan ay sa Pilipinas habang pinapanatili ang pangunahing diwaeng orihinal na salaysay. Guni-gunihin mo ito. Isang maliit na batang babae ang pumasok sa mansyon ng isang milyonaryo. Tumingin sa isang gintong larawan sa dingding at sumigaw ng buong, "Inosente, si nanay ko yan." Sa sandaling iyon, nabasag ang katahimikan at naunawaan na lalaki na ang kanyang nakaraan ay hindi patay, kundi nakatago lamang sa likod ng isang kwadro. At bago tayo magpatuloy, hayaan mo akong batiin ka ang kalusugan at kapayapaan. Sabihin mo, mula sa ang bansa at anong oras mo pinapanood ang kwentong ito? Ang mga kalyang bato ne vegan ay humihinga nega, malamig na hangin sa takip silim nega, taglagas na iyon. Sa mga balkonahe, nakasabit ang mga telang kulay alak. Ang mga kampana na katedral na vegan ay tumunog para sa ika-6 na gabi at ang amoy na bagong lutong empanada ay humahalo sa banayad na usok mula sa mga siminea sa mga eskinita ng barangay Pagburnayan. Isang 10 taong gulang na batang babae ang naglalakad ng nakayapa hawak ang isang maliit na bayong na pinalamutian ng makukulay na papel. Ang pangalan niya ay Luningning Morales. Malambing ang kanyang boses kapag inialok niya ang kanyang pastilas. Pastilas de leche pomanang. Gawa sa purong gatas na kalabaw, nagpapaginhawa ngang lalamunan. Karamihan ay napapangiti ng may pagmamahal at nagiwan ng ilang barya sa kanyang palad. Si Luningning ay nakatira kasama ang kanyang ina, si Elena, at ang kanyang lola, si Lola Rosa, sa isang maliit na barong-barong kung saan mas maraming lamig kaysa init ang iniimba ng gadingding. Nang hapong iyon matapos may benta ang kanyang huling makandi, tumakbo siyang pabalik sa eskinita. Hinahampas ng hangin ang kanyang mukha at ang kanyang palday may bahit ng alikabok. Pagbukas niyang ang pinto, sinalubong siya nga mo'y nga mainit na lugaw at pagod na buntong hininga ang kanyang ina. Si Elena ay nakaupo sa tabi kama kanyang inang may sakit, nagtatagpi isang lumang mantel para ibenta sa palengke. "Magkano ang nakuha mo ngayon, bunso?" tanong niya sa mahinang boses. Inilata ni Luningning ang mga barya sa mesa. "Sapat na po para mabili ang magamot ninyo," sabi niya ng may pagmamalaki. Umubo si Lola Rosa at ngumiti. "Pagpalain nawa ang Diyos ang maliliit na kamay na iyan." Sa hapunan, pinaksaluhan nila ang mainit na kanin, isang pritong isda na pinahatian sa 3, at isang katahimikang puno nga pagmamahalan. Sa labas, ang buong kapitbahayan ay amoy ulan. Tumingin si Luningning sa bintana sa mailaw sa kabilang paningang Ilog Mestizo. Sa burol, ang mga malalaking bahay na bato ay kumikinang na parang magabituing malapit. "Sino po ang nakatira doon sa itaas?" "Nay," tanong niya. "Yumuko si Elena." "Mga taong pinalat anak." Ngunit hindi palaging kaligayahan ang dala ng swert. Tumango ang bata ng hindi lubos na naunawaan at hinaplos ang kamay ng kanyang ina. Nang gabing iyon, habang natutulog ang kanyang lola at kumikislap ang gasera, binuksan ni Luningning ang kanyang kwaderno at gumuhit ng mga pastilas na may pakpak. Sa pabalat, isinulat niya, "Mapangarap na lumilipat." Isang matanda sa kanilang lugar, si Lolo Mateo, ang nakakita sa kanya sa bukas na bintana at nagsabi sa paus na boses, laging 2 beses kumatok ang tadhana, "Luningning." Ngumiti siya ng hindi naiintindihan, ngunit nanatili ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. Sa pagbubukang liwewe, ginising siya ngang tuno nga kampana bago pa man sumikat ang araw. Nahanda siyang panibagong bayong na may mga bagong pastillas binalot sa makikinang na papel. Si Elena ay tulog pa, pagod dahil sa pagubo. Kinumutan siya ni Luningning at hinalikan sa no. Pagkatapos, tumingin siya sa burol na nababalot
Nahamok at sinabi sa sarili, baka doon may bibili. Nang mas marami, baka doon may magbago. Tinawit niya ang maliit na tulay na bato, suot ang kanyang tinakpiang palda at bitbit ang kanyang bayong. Dahan-dahang humahawi ang mga ulap sa ibabaw ng ilog at ang anino ng katedral ay umaabot na parang isang landas na pila. Nagpatuloy. Si Luningning nang may matatag na hakbang habang sinusundan siya ng alinggaw-ngaw na mga kampana at ang dinakikitang kamera na tadhana ay ipinapakita siyang papalayo patungo sa mga kalye na mayayamang distrito kung saan ang hangin ay amoy mamahaling tabako at ang matarangkahan ay yari sa itim na bakal. Sa dikalayuan, natatanaw ang Mansion de Rosales, ang mansyon na naghihintay sa kanyang pagdating ng hindi nito nalalaman. Dahan-dahang inayat ni Luningning ang burol. Basang hamog ang kanyang mabaa at mahigpit na hawa sa dibdib ang kanyang bayong ang pastillas. Sa bawat hakbang, ang magabahay ay nagiging mas malaki, mas tahimik. Ang mapada ay may magumagapang na halaman. Ang bintanang chapis ay sumasalamin sa maputlang kalangitan ng umaga. Sa tarangkahang itim na bakal ng Mansion de Rosales, sandali siyang huminto. Ang tarangkahan ay tila kasing taas ang isang imposibleng pangarap. Huminga siya ng malalim at pinindot ang timbre. Isang mayordomong maputi ang buhok ang nagbukas, nagulat nang makita ang isang batang nag-isa. Magandang umaga po, Ginu, sabi ni Luningning sa mahinang boses. Gusto niyo po bang bumili ng pastillas? Gawa po ito ng lola ko. Ngumiti ang mayordomo, si Thomas, at tumango ng may pagmamahal. Tuloy ka, Ineng. Baka gusto ni Senyorito Alejandro na tikman ang isa. Ang Glub NG Mansion ay amoy lumang kahoy at alak. Ang madingding ay puno ng kwadro at larawan ng pamilya. Tinitignan ni Luningning ang lahat ng nanlalaki ang mga mata. Nabihani sa kislap ng ara niya. Nahintay siya sa bulwagan habang si Thomas ay nawala sa isang pasilyo. At doon niya ito nakita. Sa malaking sala, sa ibabaw ng siminea, nakasabit ang isang larawan ng isang batang babae na may mahinahong ngiti. Ang kanyang kayumangging buhok ay nakapusod at ang mga matang iyon ang parehong mga mata na nakikita niya tuwing umaga sa salamin. Ang puso ni Luningning ay lumundag. Nay, bulong niya. Ang mayapa ni Don Alejandro del Rosario ay umalingaw-ngaw sa likuran niya. Siya ay isang matangkat na lalaki na kasuot nga. Madilim na damit at may matatag na tingin. Huminto siya nang makita ang bata sa harap ng larawan. Anong ginagawa mo rito? Bata? Tanong niya sa seryosong tono. Dahan-dahang lumingon si Luningning. Hawa-hawa ang kanyang bayong. Paumanhin po, Gino. Nagbebenta po ako pastillas. Pero itinuro niya ang kuwadro. Siya po ang nanay ko. Ang katahimikan ay bumaksak na parang bato sa tubig. Lumapit si Alejandro, nalilito, pinagmamasdan ang mukha sa larawan at pagkatapos ay ang mukha ng bata. Hindi may kakaila ang pagkakahawig. Anong sabi mong pangalan ng nanay mo? Eliana Morales, sagot ni Luningning. Tinamaan siya ng pangalan na parang kulok. Umatras siya at napasandal sa gilid ng mesa. Hindi maari, bulong niya. Kilala niyo po ba siya, Gino? Tanong na bata ng buong inosente. Napalunok. Siya hindi makasagot. Sa loob ng maraming taon, naniniwala siyang patay na si Elino na ang kanyang puntod ang nag-iingat sa pinakadalisay na pag-ibig na kanyang buhay. Bumalik si Thomas noon din, may dalang bandehado. Nang makita ang tensyon, yumuko. Siya, Senyorito Alejandro, ayos lang po ba ang lahat? Palisin mo na siya, Thomas, sabi ni Alejandro sa mahinang boses. Siguraduhin mong makakalabas siya. Nang mayos, si Luningning, na nalilito, ay yumuko. Bago umalis, muli niyang tiningnan ang larawan. Gino, buhay pa po ang nanay ko, sabi niya sa halos pabulong na tinig at umalis sa ilalim ng kulay abong langit ng vegan. Hindi alam
na ang kanyang mga salita ay kabubukas lamang ng isang natutulo na sugat. Naiwan si Alejandro sa sala, nakatingin sa kuwadro. Ang apoy sa tsiminea ay kumakaluskos. Naglalagay maanino sa mukha ni Elena na ipininta maraming taon na ang nakalipas. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan patungo sa kanyang opisina. Nanjinjinig ang managa kamay. Sa isang kaon na nakakandado, natakpuan niya ang isang lumang kahon. Sa loob nito ay may mga litrato, sulat at isang singsing na hindi na niya muling hinawakan mula nung pekeng libing. Kinuha niya ang isa sa mga sulat, ang pinaka naninilaw, at binasa ng tahimik. Ang unang linya na isinulat sa asul na tinta. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay pinahintulutan akong buhay na magpaalam. Naputol ang kanyang hininga. Ang maluhang pinigilan sa loob ngang isang dekada ay nagsimulang tumulo. Hindi maari, bulong niya. Kung patay ka, sino ang batang iyon? Tumunog ang orasan, hudyat ng katanghalian. Sa bintana, ang nga dahon ng puno ng ponkan ay humahampas sa salamin na para bang may gusto itong ipaalala na hindi kayang burahin ng panahon. Ang hapon ay bumagsak sa figan kasama ang isang pinong ambon na nagpapalabo sa mga salamin. Sa maliit na barangay ng pagburnayan, ang mga dilaw na ilaw mula sa makabahay ay tila makapintik na puso. Mabilis na naklakat si Luningning sa ilalim ng ulan. Yakap ang kanyang walang lamang bayong. Ang kanyang matirintas ay tumutulo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagnininging sa pinahalong takot at pananabik. Pagdating sa bahay, malakas niyang itinulak ang pinto. Nay, sigaw niya, ang litrato niyo po ay nasa isang malaking bahay sa burol. Iniangat ni Elena ang tingin mula sa kanyang pananahi. Nahulog ang karayom mula sa kanyang kamay at ang pulang sinulit ay nakabuhol-buhol sa kanyang mga daliri. Anong sinasabi mo? Ning, lumapit si Luningning, iniingal, totupo, nay. May malaking litrato kayo na nakasabit sa ibabaw ng tsiminea. Isang seryosong ginu ang tumingin sa akin na parang nakakita ngang multo. Tumayo. Si Elena, nanginginig. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Si Lola Rosa, na nakahiga sa kama, ay tahimik na nagmamasid. Luningning, anong pangalan ng lalaking iyon? Tanong ng ina sa halos pabulong na tinig. Don Alejandro del Rosario, sagot NG bata. Umatras si Elena at napahawak sa kanyang dibdib. Natahimik ang silid. Tanging ang patak ng ulan sa bubongang maririnig. Hindi maari, bulong niya. Hindi pa katapos ang napakaraming taon. Tumingin sa kanya si Luningning ng may pagkalito. Kilala niyo po siya, nay. Ipinikit ni Elena ang kanyang mamata. Ang maluha ay tumakas ng walang pahintulot. Hindi lang kilala. Pakakasalan ko na sana siya. Nagantanda ang krus si Lola Rosa. Kung gayo ito tunga, sabi niya sa malalim na boses. Ang kinatatakutan mo ay hindi isang panaginip, anak. Umupo si Elena sa tabi ng kama. Si Luningning, na mausisa at natatakot, ay sumiksik sa kanyang tabi. Makinig ka, simula ngayon na. Mahigit 10 taon na ang nakalipas nung hindi ka pa isinisilang. Nagtatrabaho ako bilang nurse sa isang klinika sa Figan. Nakilala ko ang isang mabuti at mapagbigay na lalaki, si Alejandro. Nangako, siyang pakakasalan ako kahit hindi sang-ayon ang kanyang pamilya. Ngunit ang kanyang ina, si Doña Catalina del Rosario, ay may ibang plano. Ayaw niya ng isang manugang na mahirap, walang apelido. Huminga ng malalim si Elena. Isang araw, ipinatawag niya ako. Sinabi niya na kung hindi ako mawawala sa buhay ng anak niya, sisirain niya ang pamilya ko. At nang hindi ako pumayag, pinagbantaan niya ako ngang mas masahol pa. Gagawin kong hindi kailanman isisilang ang anak mo. Tumingin si Luningning sa kanya, puno ngang luha ang mga mata. Kaya po kayo umalis, nay? Oo, sagot ni Elena. Nagpanggap si Catalina na may nangyaring aksidente. Nag-organisa siya na
libing na walang bangkay. Pinaniwala niya si Alejandro na namatay ako. Tumakas ako, buntis sayo, para protektahan ka. Hinigpitan ng bata ang kanyang kamay. Pero nay, kung mabuti po siya, bakit hindi kayo bumalik? Tumingin si Elena sa kanya nang may walang katapusang kalungkutan. Dahil natakot ako anak, takot na mahanap nila ako, takot na kunin kanila sa maga, bisik ko. Hirap na bumangon si Lola Rosa. Ang kasalanan ng makapangyarihan ay laging nakakahanap ngang kanyang salamin, sabi niya ng mahinahon. Ngunit ganun din ang pag-ibig. Sa loob ngang ilang segundo, tanging ang ulan at ang tiktak nga, orasan sa dingding ang maririnig. Kinuha ni Luningning ang kanyang kwaderno mula sa bulsa at mabilis na iginuhit ang isang larawan. Ang mukha ngang kanyang ina sa ilalim ngang isang gintong kwadro. Ganito po yung kwadro, bulong niya. Kaparehong kaparehu. Haplos ni Elena ang kahit ng hininig. Ipangako mo sa akin na hindi ka na babalik sa lugar na iyon. Mapanganib. Tumango si Luningning ng tahimik, ngunit ang kanyang tingin ay napadbad sa bintana kung saan ang ulan ay gumagawa ng galandas na pila sa salamin. Sa kanyang isipan ang imahe ng lalaki sa larawan at ang mga salita na kanyang ina ay nakakabuhol-buhol na parang sinulit na imposibleng putulin. Ang kandilang nabibigay liwanag sa silid ay kumislap sa ihip ngang hangin. Tumayo ang ina para patayin ito at dahan-dahang namatay ang apoy. Sa dilim, tanging ang nanginginig na boses ni Elena ang narinig. Hindi na natin ito pag-usapan. Luningning, ipangako mo, hindi sumagot ang bata. Ang kanyang nga mata, bukas sa kadiliman, ay nakatingin sa basang kalye. Sa labas, ang tunog ng kampana ng katedral ay humahalo sa ulan. Alam ni Luningning, sa kaibuturan ng kanyang maliit na puso, na hindi niya tutuparin ang pangakong iyon. Ang gabi ay bumalot sa Mansion de Rosales ng makapal na katahimikan. Ang apoy sa chiminea ay dahan-dahang umusok, naglalagay ng mga aninong sumasayaw sa mga larawan. Si Don Alejandro del Rosario ay nag-isa sa kanyang opisina, napapalibutan ng maalaala na akala niya ay nailibing na niya. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakalagay ang litrato ni Elena Morales, mas buhay pa kaysa sa kanyang memorya. Ang ulan ay humahampas sa mga bintana na para bang gustong ipaalala ang kanyang nakalimutan. Kumuha siya ng isang kopita ng alak, ngunit ang pulang likido ay halos hindi dumampi sa kanyang malabi. Mula nang mapakita ang batang iyon, hindi na mapakali ang kanyang isipan. Luningning Morales, ulit niya sa mahinang boses. Bawat pantig ay parang pumapaso sa kanyang kaluluwa. Posible bang nakaligtas si Elena? Na ang batang iyon ay kanyang anak, naglakad siya patungo sa isang vitrina na nakakandado. Mula rito, kinuha niya ang isang rosaryong pila na pag-ari ng kanyang ina. Laging nakapatong iyon sa repisa ni Doña Catalina, simbolo ng pananampalataya at pamana. Ngunit nang gabing iyon, habang hawak ito, may napansin siyang kakaiba, isang maliit na siwang sa likod ni krusipiho. Nanginginig ang makamay, pinindot niya ang gilid nito at isang maliit, kinakalawang na susi ang nahulog. Biglang kumabog ang kanyang puso. Naganap siya sa mga kahon hanggang sa makita ang isang kahoy na baul na may nakaukit na mga inisyal. Hindi niya matandaang nakita ito sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, nakabalot sa isang puting panyo, ay may ilang naninilaw na sulat na tinalian nge. Asul na laso, ang bahagyang amoy ng lumang pabango ay kumawala mula sa kahon. Kinalaga ni Alejandro ang tali at kinuha ang unang sulat, hindi may kakailaang. Sulat kamay elegante, matatag, sulat ni Elena. Kung binabasa mo ito, Alejandro, marahil ay nanaig na ang pag-ibig sa takot. Huwag mong sisihin ang tadhana sa kung ano ang pinilingan, iba na itago. Ang anak natin ay nararapat malaman kung sino ka. Ang anak natin
Ang kopita ay nahulog sa sahig at nabasag sa 1,000 piraso. Isang pigil na. Sigaw ang kumawala sa kanyang dibdib. Napaupo siya sa silya. Nanginginig ang sulat sa kanyang makamay. Sa loob ng maraming taon, iniyakan niya ang isang babaeng hindi kailanman namatay. Sa loob ng maraming taon, nagtiwala siya sa kasinungalingan ng kanyang ina. Si Thomas, ang mayordomo, ay pumasok. Na alarma sa ingay. Senyorito, ano pong nangyari? Tumingin si Alejandro sa kanya. Namumula ang mamata. Buhay siya. Thomas, sabi niya sa paus na boses. Buhay si Elena. At mayroon akong anak. Nanahimik ang mayordomo. Naunawaan na mas mabuting huwag ng magtanong. Ano po ang gagawin ninyo, senyorito? Tumingin si Alejandro sa ulan na bumabagsak sa likod ng salamin. Ang dapat kong ginawa maraming taon na ang nakalipas. Sagot niya, hahanapin ko siya. Iniwan niya ang masulat sa mesa at kinuha ang isang lumang litrato kung saan nakanjiti sila ni Elena sa tabi NG Ilog Mestizo. Ang anino NG Apoy ay nagbigay liwanag sa kanilang mga batang mukha. Naging duwag ako, bulong niya, umayat siya sa hagdanan at huminto. Sa harap ngang silid ng kanyang ina, na ngayon, ay sarado at puno na ang alikabok. Ano ang nakuha mo sa lahat ng katahimikang? Ito, ina, bulong niya. Ang nagawa mo lang ay punuin ang bahay na ito ngamga, muto. Kinuha niya ang kanyang mahabang Amerikana, ipinatong sa kanyang mabalikat, at isinilid ang sulat ni Elena sa panloob na bulsa. Bago umalis, pinatay ni Yang mga ilaw sa opisina at huling sinulyapan ang larawan. Hintayin mo ako, Elena, sabi niya sa matatak na boses. Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang pagiwalayin tayo ng takot. Binuksan niya ang pinto at hinampas ng malakas na hangin ang kanyang mukha. Binabasa ng ulan ang hardin. Ang mga dahon ng punong ponkan ay kumikinang sa ilalim ng kidlat. Naglakad siya patungo sa kotse ng walang payong nagiwan. Ngama, bakas sa basang bato. Nakita siya na mayordomo na papalayo at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakarinig siya na ibang tunog bukod sa kalungkutan. Ang pintig nga isang pusong muling nabubuhay. Sinundan siya nga, di nakikitang kamera ngang tadhana habang bumababa siya ng burol. Hawak ang sulat. Sa ilalim na klilinis na ulan na bumabaksak sa figan. Ang gabi ay bumaksak sa vegan na parang isang pila na balabal. Ang ulan ay pino at tuloy-tuloy, hinuhugasan ang mga batong kalye ng Plaza Salcedo. Ang mga nakasinding parol ay naglalagay ng magintong anino sa basang lupa at eng. Hangin ay amoy bagong lutong tinapay at mainit na tsokolate. Si Luningning, balot sa isang lumang kapote, ay patuloy na nag-alok ng kanyang mangga pastila sa mangga dumaraan na nakmamadali sa ilalim ng payong. Ilang barya lang ang tumutunog sa kanyang bayong. Nanginginig na ang kanyang nga daliri sa lamig, ngunit ayaw niyang umuwi nang hindi nakakabenta. Ang kanyang ina ay tulok na pagod at pinapangarap niyang mabilhan itong bagong gamot. Lumapit siya sa isang mag-asawang nagtatawanan sa ilalim ng isang malaking payong. Gusto niyo pong pastiya, sir? Ma'am, gawang bahay po. Ngumiti sila. Ngunit nagpatuloy sa paglakad. Napabuntong hininga si Luningning. Ang ulan ay dumadaloy sa kanyang mapisngi, humahalo sa mga tahimik na luha. Ilang metro ang layo, sa gitna ng hamok, isang lalaki ang bumaba mula sa isang madilim na kotse. Ang kanyang basang Amerikana ay dumidikit sa kanyang katawan at ang pagod niyang mukha ay sumasalamin sa liwanag ng parol. Ilang oras nang naghahanap si Don Alejandro del Rosario. Nilibot na niya ang mga kalyeng baryo, nagtanong sa mga tindahan, sa palengke, sa simbahan, pare-pareho. Ang sinasabing lahat, may isang batang nagbebentang pastilas, pero hindi namin siya nakita ngayon. At pagkatapos ay nakita niya ito maliit na may buhok na nakadikit sa mukha, pinoprotektahan ang isang maliit na bayong sa ilalim ng ulan. Sandaling huminto ang kanyang puso. Humabang siya at isa pa,
hanggang sa mapunta sa harap niya. Luningning, sabi niya sa nanginginig na boses. Inangat ng bata ang kanyang tingin. Sandali, tila, nakilala niya ang lalaki sa larawan. Gino, lumuhod siya sa gitna ng tubig. Walang pakialam sa putik. Patawarin mo ako? Anak ko, bulong niya. Hindi ko alam na nabubuhay ka. Wala akong alam tungkol sa iyo o sa nanay mo. Umatras si Luningning, nalilito. Ang nanay ko, si Elena, sagot niya, basa. Ang mga mata, ang babae sa litrato. Siya ang pag-ibig ng buhay ko. Malakas na humihip ang hangin. Itinataas ang laylayan ng Amerikana. Tinitigan, siyang bata at mayroong isang bagay sa kanyang mga mata na nagsalita ng walang salita. Parehong kulay, parehong tingin. Tatay, tanong niya. Halos, hindi marinig. Tumango si Alejandro at niyakap siya ng mahigpit. Tinakpan ng tunog ng ulan. Ang kanilang maahikbi. Isinandal ng bata ang kanyang ulo sa dibdib nito at sa lubieni, ilang segundo. Tila, uminto, ang mundo. Ang daming nasayang na panahon, bulong niya. Sabi po ni nanay, nagpapagaling, na lahat ang pagmamahal, sagot ni Luningning. Heto po, tikman niyo. Kinuha niya mula sa bayong ang isang maliit na pastilas na nakabalot sa gintong papel at ibinigay sa kanya. Matamis po yan, sabi ni nanay. Nagpapagaling ng lahat. Tinanggap ito ni Alejandro na may sirang ngiti. Sa kanilang paligid, ang plaza ay tila isang entabladong nakabitin sa pagitan ng nostalgia at pag-asa. Ang mapatak ay tumatama sa lupa sa ritmong kapatawaran. Tumayo ang lalaki. Kinuha ang kamay ng kanyang anak at tinakpan ito ngang sarili niya. Dalhin mo ako sa kanya, pakiusap niya. Tumango si Luningning nang hindi siya binibitawan. Sabay silang nagsimulang, maglakad siyang gakayang bato na pababa patungo sa ilog. Ang ganinong gaparol ay dumami sa mga padlat ang kanilang mga anino ay humaba, magkadugtong sa unang pagkakataon. Sa dikalayuan, isang musikero sa kalye na sumisilong sa ilalim ng isang balkonahe ay tinotono ang kanyang gitara at nagsimulang tumuktok na isang malambing na himig. Ang manot ay humalo sa tunog ng tubig, bumabalot sa kanila sa isang sinaunang halos sagradong kapayapaan. Tumingala si Alejandro sa madilim na langit. Ang maluha at ang ulan ay naghalo sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa loob na maraming taon, naramdaman niyang nagsisimulang matunaw. Ang bigat ng kasalanan, hinigpitan ni Luningning ang kanyang kamay. Malapit na, po, sabi niya. Nakatira si nanay sa kabilang panig ng tulay. Naglakad sila sa ilalim ulan, tinatawid ang tulaying bantay. Ang gilog mestizo ay umugong sa ibaba. Sumasalamin sa mga nanginginig na ilaw. Sinundan sila nga. Di nakikitang kamera ngang tadhana hanggang sa mawala ang kanilang maanyo sa hamok. Tanging ang alingaw-ngaw nga mayapa ang tunog ng tubig at isang bagong. Silang nakatiyakan ang naiwan. Ang pag-ibig ay natagpuan na ang daan pabalik. Ang bukang liwayway ay dumating na may kulay abo sa vigan. Dahan-dahang humawi ang mga ulap. Nagpapalabas ngang isang sinanga araw na nagbigay liwanag sa hamak na baryo kung saan nakatira si Elena at ang kanyang anak. Ang hangin ay amoy, tinapay at basang lupa pagkatapos ng bagyo. Tulog pa si Luningning magulo ang buho sa unan habang nakahanda ang kanyang ina ng kape gamit ang huling natirang asukal. Ang katok sa pinto ang bumasak sa katahimikan. Inakala ni Elena na ang kapitbahay, ngunit pagbukas niya ay napigil ang kanyang hininga. Naroon si Alejandro del Rosario, basang-basa, may pagod na mukha at matatag na tingin. Sa likod niya, ang itim na kotse ay tumutulo pa rin ng ulan. Sa kanyang mga kamay ay may dala siyang isang pumpon ng sariwang bulaklak ng sampagwita, simbolo ng mga taong hindi nila pinagsamahan. Kumusta, Elena? Marahan niyang sabi. Hindi ako naparito para humingi ni tawad. Naparito ako para magpasalamat sa iyo. Tiningnan siya ni Elena nang hindi gumagalaw. Napakaraming taon na ang lumipas,
Ngunit sapat na ang isang segundo para makilala ang lalaking minsan niyang minahal. Ang makulubot, ang kulay abong balbas. Walang nakabura sa boses na iyon na minsay nangako sa kanyang isang kinabukasan. Wala kang dapat ipagpasalamat, sagot niya, nanginginig. Ang tanging ginawa ko ay mabuhay. Dahan-dahan siyang tumango. At dahil doon, hinahangaan kita. Kung mababago ko lang ang nakaraan, gagawin ko. Pero hindi ko kaya. Ang kaya ko lang ay alagaan ang kasalukuyan at ang anak natin. Si Luningning na nagising sa maboses ay lumitaw sa pintuan, kinukusot ang mga mata. Tatay, bulong niya. Lumuhod si Alejandro at ibinuka ang kanyang maabraso. Tumakbo siya patungo sa kanya, tumatawa sa gitna ng galuha. Ang eksena ay napakasimple at napaka-perpekto na tila huminto maging ang hangin. Tahimik silang pinanood ni Elena. Naninikip ang dibdib. Natagpuan ko ang masulat mo, sabi niya, iniangat ang tingin. Ang isinulat mo na itinago ng aking ina. Itinakip ni Elena ang mga kamay sa kanyang mukha. Alam kong lalabas din ang katotohanan balang araw, pero huli na. Hindi kailanman huli para sa pag-ibig, sagot niya, o para magsimulang muli. Inilabas ni Alejandro mula sa kanyang bulsa ang isang nakatuping papel. Ang resulta ng pagsusuri na nagpapatunay sa alam na nilang dalawa. Si Luningning ay, anak ko, walang duda. Kinuha ni Elena ang papel ng hindi binabasa. Idiniin niya ito sa kanyang dibdib at napuno nga luha ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa ginhawa. Sa wakas, ang nakaraan ay hindi na isang bukas na sugat. Tumingin si Alejandro sa paligid, ang manakbabalat na dingding, ang malumang kasangkapan, ang bubong na may tulo. Sumama kayo sa akin, kayong dalawa. Hindi. Ito limos, ito ay hustisya. Ang inagaw sa akin nun, hindi ko na muling iwawala. Nag-alinlangan si Elena. Ang mabuhay sa kanyang mundo ay isang lumang takot. Ngunit nang makita ang ngiti ng kanyang anak, naunawaan niyang hindi na siya maaring magpatuloy sa pagtakas. Sige, sabi niya sa wakas, pero ipangako mo sa akin na hindi na tayo makakaroon ng lihim. Kinuha ni Alejandro ang kanyang kamay. Ipinapangako ko, tanging katotohanan, tanging pamilya. Nang hapong iyon, sumakay sila sa kotse patungo sa Mansion de Rosales. Pagtawid nila sa mga tarangkahang bakal, sinalubong sila nga hardin ng masampagwitan na may matamis na amoy nga magong bukas na bulaklak. Ang bahay, nasa loob na, maraming taon ay naging puntod ng katahimikan ay muling huminga. Tumakbo si Luningning sa pagitan ng gapuno, tumatawa. Namumulot na maliliit na bulaklak. Tingnan niyo, Nay, parang mabituin, sigaw niya. Ngumiti si Elena. Pinanood siya ni Alejandro at sinabi, ang hardin na ito ay sa aking ina, ngunit mula ngayon, sa inyo na ito. Itinanim niya ito para kontrolin. Ngayon, namumulala ito para magilom. Naglakad sila patungo sa gitna ng patio, kung saan dahan-dahang bumabagsak ang tubig mula sa fountain. Iniunat ni Elena ang kanyang kamay at hinayaang mahulog ang isang patak sa kanyang balat. Parang bago, bulong niya, tulat natin, sagot ni Alejandro. Sumilip ang araw sa pagitan ng mga ulap, binabalot ang eksena ng ginintuang liwanag. Kuminang ang mga dahon ng sampagwita at dinalaan hangin ang amoy nito. Hanggang sa loob ng bahay, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Alejandro na may ibinabalik sa kanya ang panahon. Hindi yaman, kundi kahulugan. Lumapit si Luningning, kinuha ang kanilang makamay at pinag-isa. Ngayon, sabi niya na, maingiti, pamilya na po tayo. Nakatinginan sina Alejandro at Elena at sa walang salita, naunawaan na ang kapatawaran ay hindi hinihingi, kundi ipinapakita sa pamumuhay. Ang nakaraan, sa wakas, ay naiwan na ng gabing iyon. Sa parehong sala kung saan nakasabit ang lumang litrato, naglagay si Alejandro ng bagong larawan. Silang tatlo, makakasamang nakangiti.
sa ilalim ng mga puno na sampaguita. Ang mansyon na dati malamig at walang laman ay napuno ng buhay. Ang alinggaw-ngaw nga tawa ay pumalit sa katahimikan. At habang tumataas ang buwan sa ibabaw ng vegan, dinala ng hangin ang bulong isang bagong panahon. Kapa ang pag-ibig ay totoo, lagi itong nakakahanap ng daan pabalik. May mga kwentong hindi natatapos kapa huminto na ang boses ng nagsasalaysay. Kundi kapa ang puso ay sa wakas nakahanap ng kapayapaan, ang ulan sa vegan ay tumila na. At ang hardinam nga sampaguita ay muling humihinga sa ilalim ng liwanag ng bukang liwewe, kung saan dating nagahari ang katahimikan. Ngayon ay maririnig na ang matawa, maliliit na yapa at matatamis na salita na pumupuno sa bahay ngang bagong buhay. Ang nakaraan, kasama ang lahat na anino nito, ay hindi na isang sugat kundi naging isang ugat, dahil kahit ang pinakamatandang ugat ay maaring muling mamulala kung masisikatan ng kaunting araw at kapatawaran. Si Alejandro ay tumigil na sa paglingon sa nakaraan. Sa kanyang nga pagod na kamay, wala nang sisi, kundi pagmamahal na lamang. Si Elena, na minsang tumakas dahil sa takot, ay muling binuksan ang mabintana ng kanyang kaluluwa. At si Luningning, ang batang nagbebentaen pastila sa ilalim ng ulan, ay naging tulay sa pagitan ng dalawang pusong pinahiwalay ng tadhana. Sa kanyang inosenteng pananaw, nakapalo ang isang malawa na katotohanan, na ang pag-ibig ay hindi namamatay, naghihintay lamang ito. Tulad ng mga puno, kailangan nito ng panahon at pasensya para muling mamunga. Minsan, huli nang dumarating ang kapatawaran, ngunit hindi kailanman masyadong huli. Hindi ito tungkol sa pakbura na nakaraan, kundi sa pagtingin sa isa at isa ng walang hinanakit. Marahil iyon ang tunay na anyo ng pagtubos, hindi ang muling paggawa na nakaraan, kundi ang pagbibigay dito ng bagong kahulugan. Dahil kapag nagpasya ang puso na magpatawad, maging ang magabato-sadaan ay tila mas malambot. Sa kwentong ito, nawalan ng halaga ang pera, naging maliit ang kapangyarihan, at ang tunay na nanatili ay ang mga bagay na tahimik na sumusuporta sa mundo, pamilya, kabutihan, at pag-asa. Lahat tayo ay nararapat sa isang lugar na uuwian, isang yakap na magpapaalala sa atin na mayroon pang oras para magmahal. Ang kabutihan, ang simpleng anyo nga, pag-ibig ay may lakas na baguhin ang magatadhana. Minsan, sapat na ang isang salita, isang tingin, isang kilos ng pagmamahal para magbigay liwanag sa pinakamadilim na sulok ng buhay. Sabi nila, ang isang kandila sa tabingang bintana ay maaring majinggabay sa isang nawawalang manlalakbay sa gabi. Ganun din, ang isang haba ng pag-ibig ay maring makpawi sa atin pagkatapos ng maraming taon na kadiliman. Ang tunay na pag-ibig ay hindi sumisigaw, hindi humihingi, hindi nagpipilit. Ito ay nananatili lamang, tulad ng isang liwanag na hindi namamatay kahit gaano kalakas ang ihip ng hangin. Ipinapaalala sa atin ng kwentong ito na ang kaligayahan ay hindi palaging nasa pagsisimula muli, kundi sa pag-aaral na alagaan ang kung ano ang natitira pa, na lahat tayo ay maaring muling bumuo, kahit walang laman ang makamay, basta't puno ang puso, at na hindi kailanman huli para muling sabihing pinapatawad kita, naintindihan kita, o hinihintay kita. Ngayong gabi, habang ang langit ng vegan ay nagiging asul at ang mga kampana ay tumutunog sa dikalayuan, maglaan kang isang sandali para mag-isip. Ilang beses kang pinigilan ng takot na kumatok sa tamang pinto. Marahil ang hardin na iyong hinahanap ay naghihintay sa kabilang panig ng kapatawaran. Kung naantiga, NJ kuwentong, ito ang iyong puso. Mag-iwan, NJ, numero 1 sa MJ, komento. At kung sa tingin mo ay maari pa itong mapabuti, pindutin ang 0 at sabihin sa akin kung ano ang iyong naramdaman. Dahil ang makuwento tulad ng
Buhay ay nabubuo kapag ibinabahagi. Naway ang kapayapaan, pag-ibig, at mga pangalawang pagkakataon ay dumating din sa iyong tahanan. Tulad ng banayad na halimuya ng sampagita pagkatapos ng ulan.